Hi, ako si Cheska. Hi, ako si Paul. Yun. So, today, share namin kung paano nabuo yung aming love story. O, love saan? Sa music room ng Bulacan State University kasi miyembro ako ng Bulacan State University Brass Band. Basta yun, tama yung sinabi niya, sa music room kami nagkakilala. Actually, as classmates lang. Hindi. Ano kasi ako goal-oriented, tsaka family-oriented. So, hindi ko in-expect na pagdating ko ng college, magkaka-boyfriend ako or marami akong nagiging crush, pero hanggang dun lang kasi pinapatay ko na agad kasi nga ang focus ko makagraduate. And then, nung nakita ko siya, may habang kasi ito eh. Kasi nga, presidente nga siya ng organization nila, tapos sikat siya sa buong university. Heartthrob kasi siya. In-introduce kami ng professor namin sa isa't isa. Eh, nangyayabang ako dito kasi maingay siya lagi dun sa classroom, na parang nagkaklase kami, kala mo bahay niya. May sinubo ko siya sa teacher ko, kay Sir Suarez. Tapos, pinakalala kami sa isa't isa. Tapos, nung nagkamay kami, isa meron kasi to, tapos ako nga kagalor. Tapos, nung nagkamay kami, personally ako, may naramdaman akong, as in, nagkamay kami gano'n. Tapos, syempre, firm lang ang lola mo. Gano'n lang. Tapos, ako, sige, may SA pa ako, gano'n. Tapos, paglabas namin ng school, nakita talaga, alam mo yung jelly, gano'n. Tapos, sabi ko, kasi nga, crush ko siya. Pero sabi mo ako sa mga classmates ko, tapos mayroon, yun. Dinay mo. Kasi nga, crush siya ng mga ibang classmates. Nung maano ko sa kanya na may crush na rin ako sa kanya, nagkasalubong tayo nun sa building na Oo, may kasama kong friend ko nun. Pagtingin namin, Cheska ba yun? Parang yung pagdaan niya sa akin gano'n, naiwan yung itsura niya nung nakalampas na siya pagtingin ko. Naiwan yung itsura niya sa sa isip ko. Ano ba iniisip ko tong gano'n? Kaya siguro doon nag-umpisa yung crush na rin ako sa kanya. Since galing ako sa broken family, sabi ko kay Lord, kung bibigyan ako ng asawa or boyfriend, gusto ko magkita kami sa kahit saang simbahan sa Pilipinas na wala kaming usapan. Ngayon, nung nasa baba siya, literal, alam mo yun sa mga movie na yung ang kislap, kakanta na kasi kami ng best friend ko, tapos nagulat ako, nasa school lang to, tapos ako, si Paolo, tapos ang kislap niya. At tapos ang kabog-kabog ng puso ko. Yung puso ko, gano'n na gano'n. Tapos ang kislap niya. Tapos ang ginawa ko, umuwi ako. Sasabi ko kay nanay, Nay, nakita ko na yung pagpakasawa ko. Actually, yung style ng panliligaw niya kasi, straightforward kaming dalawa. Nung sabi niya, noong una, ligaw, tingin nga lang siya. Tapos, hindi ko na matatanda kung kailan yung time na diniretso na ako ng ligaw. Nag-usap kami, sabi niya, pwede ba kitang ligawan? Sagot ko sa kanya, oo naman, pwede. Gusto ba talaga ako? Sabi ko, gusto ko. Tara, punta ka na sa bahay namin. Hindi ko tulad ng iba na, di ba pag may maliligaw, kailangan prepare lahat. Ako kasi gusto ko makita niya kung ano talaga yung buhay na meron ako. Kailangan, gusto ko kasi ma-accept niya yung tatay ko, yung kung ano yung meron kami. Tapos nung nag-start na sa manligaw, binigyan niya ako ng flowers nun. Pero since mahal ang flowers, sabi ko sa kanya, tsaka gusto ko talaga siya maging close ng pamilya. Sabi ko sa kanya, kung manliligaw ka, huwag na tayong kain sa labas. Kung dadala ka ng ulam, bigas, prutas, basta doon ka kakain sa bahay or maluluto. Yung pwedeng pagsaluhan. Tinapos ko, hindi ko na matandaan, pero tinapos ko, hindi na kami mag-classmates. Kasi ayoko na boyfriend ko siya, na classmates ko siya. Kasi ayoko, nadidistract ako eh. Nadidistract ako. Kaya nung ma-sure ko na hindi ko na siya classmate, pagpunta niya sa amin, nung hinatid ko na siya sa jeep, sinagot ko na siya. Nauntog pa nga siya sa jeep eh, kasi sobrang saya niya. Kasi sinagot mo siya. Walang masyado kasi sa, girls niya. Mag-girls kasi to eh. Selosa ka. Hindi. Hindi ako marunong selos, kaya nga siya nagtataka. Tapos kinonsaba pa niya yung girlfriend ng kaibigan niya.
Kaya hindi ko nagsiselos. Kasi tatawag niya sa akin, hindi, ba't ako magsiselos? Eh, kung gusto niya palitan ako, palitan niya ako. Kasi nga, confident nga ako na parang kung hindi niya ako may tie, hindi kami. Hindi. Oo, ganun yung thinking ko nun. Tsaka nag-aaral ako eh. Tapos, natuto naman ako magselos. Grabe naman ako magselos. Sa akin, in a way na gano'n. Kaya may time na nakikipag-break na ako sa kanya. Lagi ko sinasabi sa nanay ko, break na kami niyan. Buutuin niya naman ang nanay ko. Nanay ko naman, sige, kayo na uli naman ako. Nakikipag-break ka tayo na insecure ka? Hindi, nakipag-break ako kasi parang hindi ko nga ma-handle yung relationship. Hindi ko alam na kailangan pa na may mansarif, na may card. Hindi ko alam na. Demanding pala magkaroon ng boyfriend. Oo, Kaya na focus mo ganun. talagang So, nasa talagang sa aral. alis. 5 years and Wow. 5 years. Nung nakapasok na ako sa military na kaya ko na talaga na buhayin siya. Kasi nung una, di pa ako nakapag-decide kasi wala pa akong anong trabaho. Nagta-tricycle pa lang ako nun. Tapos nag-apply ako sa military. After kung makagraduate, dun sa military na, doon na kami talaga nagpakasal. Mamanikan ako sa kanila. Sabi ko ng magulang ko. Papakasal pa. Sabi ko sa kanya, if ever na magpapakasal kami, gusto ko lahat ng gagastos eh. Mas shoulder niya. Kasi ayaw mahirapan yung parents namin. Kasi di ba kaya ka nga magpapakasal kasi kaya mo na. Kaya nyo na pumiwalay sa poder ng magulang. Kaya nyo na bumuo ng sarili yung pamilya. 100%. Mga dalawa yun. Planado lahat bago kayo mag-move on. Mag-level up ng relationship. Pero yung sa kasal namin, aminado ko, mas hands-on siya. Sa details. Sa lahat. As in sa lahat. Alam niyo ako yung tipo ng bride na okay, dadamitan na lang. Pupunta na sa church, gano'n. Tapos natin kapag may seminar. Kasi nung dapat hindi pa kami magpapakasal. Kasi biglaan nga siya nakalikan. Kaya nagulat kami. So ako, ang gusto ko, kung ikakasal ako, mga 2012 pa, pag-graduate siya ng mga kapatid ko. Kaya ang gusto niya, bago ako mag-work sa Maynila, ganda ko talaga eh. Gamit ko na yung apelido niya. So, nag-install din ako doon kasi kung hindi rin siguro kami agad sinasal doon, baka naghiwalay kami, baka dumating sa time na gano'n. Bakit? Kasi syempre, maraming di ba? Talagang halos wala akong time sa kanya. Alam mo yan, Monday to Friday, work, Saturday, gusto ko mag-spend ng time sa magulang ko, sa malol. Mahalaga ko sa salanay, sa lola ko. Sa Sunday naman, gusto ko magpapahinga. So imagine yung time na parang tinitingnan niya na yung kagandahan ko. Tapos, magkalayo kami. So, parang, di ba, parang sa tagal, na niya nagsasaga. Baka dumating sa time na gano'n. Pero, sa tagal-tagal ng panahon, hindi niya magagawa. Hindi niya nagagawa, no? Oo. Na talagang, nakita niya na ito na, siya. Gano'n. So, how many years na kayong kasal? 8 years. 8 years na. And you're expecting your first baby. Congratulations sa inyo. Thank you. And congratulations ng maraming. Sobrang nakaka-excite yung magkaka-baby na kayo. For my life. Alam mo, comeback mo doon. Sasabihin ko eh! Hindi nga, yun din nasasabihin mo. Ay, ang galing. Lagi kami nagkakaisa ng gusto saka sasabihin. Oo. Ako din, yun. I can't help falling in love with you because you're my life.